Kitang-kita ko talaga na nakakalabas siya ng bilangguan. Medyo makapal-kapal lang konti yung buhok, tapos medyo tumaba. Nakatayo siya dito, tapos ako nandyan lang ako nakatingin sa kanya. Yung kinakabahan ako anong gagawin niya, ganun. Ibig sabihin, hindi naman nagsisimba. Nagtatambay lang. Ninyo, halika ninyo. Bakit hindi nadahilan mo yung simbahan para makatakas ka lang sa gawain dito sa bahay niyo? Isang beses pa lang po yun. Anong isang beses? Ngayon lang? Mhm. Hindi. Ibig sabihin ko, may gawain ka dito kanina, inutusan ka doon ni mama mo, tumakbo ka doon dahil sa'yo mo magsisimba ka. Ngayon, nandun ka sa simbahan, hindi ka doon nakita ni Nanay Delia, nandun ka lang sa tindahan nakatambay. Anong silbi ng pagpunta mo doon? Kamusta kayong lahat? So ngayon ay pang ilang days na ba? Hindi ko alam kung ilang days na tayong di nakabisita na naman dito kay Ate Ninya. So siya nga, kung siya yung masusunod, sabi niya hanggat maaari sana daw every other day pumupunta tayo dito at bumibisita sa kanya para para kahit paano iba-iba na may mga nakakausap daw si Ate Ninya kagaya natin. Diba, at least isang oras man lang na may nakakausap siya kahit paano, siguro sa pakiramdam natin niya iba-iba na yun. Kaya sabi ko, tara, bisitahin ulit natin. So, sa totoo lang, wala namang problema yung request natin ninyo na ganun, every other day bisitahin. Yun nga lang kasi yung iba nating mga manonood, yan, kung minsan, nasisita tayo na palagi na lang daw tayo nandito. O nga pala, nabanggit ko na every vlog natin, mag-shoutout tayo ng dalawa nating viewers na nagko-comment sa ating mga video. So, itong babasahin natin ay comment nila sa vlog natin kahapon kay Tatay Eduardo. So sabi ni Ma'am Annabel Baisa, pag ganyan po ang mga bata, masarap pag-aralin. Sana may mag-sponsor na mababait, matulungan ang dalawang bata makapag-aral sila. Sa totoo lang, totoo, deserve talaga ng mga anak ni Tata Eduardo ang matulungan sa pag-aaral. Ayan. Salamat sa comment mo. At saka ito kay Ma'am Lita Sapon. Sabi niya, magaling yung bata, puro po pag sumasagot, ganyan ang bata, marunong sumagot. Sana Sir Marcos, yan ang suportahan mo kasi deserve silang matulungan. Good luck sa inyo. So salamat. Basta pag-pray natin kapag kaloob naman ni God, mangyayari yan. So yan, salamat sa comment yung napakaganda. At ngayon, tara, punta na tayo kay Ate Ninya. Kamustahin na po natin siya. Wala po kaming microphone guys ngayon. Ito ang gamit namin. At least may magamit tayo para marinig yung salita nila Ate Ninya. Wala na nga palang daan dito. Sinarado na yung daan dyan. Bawal na tayo dyan. Dito na lang tayo. Oras nga pala. Oh, mali na naman yung relo ko. Alas 11 pa lang dito. Ang nakita ko kanina, alauna na eh. Uy, tama-tama. Diyan sila Ate Ninya sa labas. Ha? 1:16? Alauna na pala, mahigitin ninyo tong relo ko guys. Alas 11 pa lang. Kaya naman na. Uy, grabe. Kaya ang dami nakukitan sa anak na to ni Ate Ninya. Magandang hapon, Ate Ninya. Magandang hapon po. Ay, Ining. Ganda ni Ining talaga, oh. Asan mga anak mo? Anak ko, rin nga po tulog. Yun naman po sa suwisin mo. Nagsimba? Ba't hindi sumama si Ninyo? Galing na yata ako yun. Nag-uwi na to. Nagsimba siya? Ba't ikaw? Ba't ikaw hindi ka sumama? Magbantay ako din. May ikot yung babay, baka Hindi ka naman yata talaga sadya nasama sa magsimba eh. Ba't hindi ka sumisimba? Ayaw mo ba? Naro po yung lalaki. Kasama. Ay, naando yung lalaki. Ate Ninya, huwag mo na isipin yung lalaki na yun. Wala na yun. Yun ay naging biro-biroan lang naman. Ba't ka naman may ilang dun? Maganda din kasi Ate Ninya kung nagsisimba ka. Ayaw mo ba yan? Simba ka. Sumama ka sa kanila kung minsan. Nandiyan na ba sila Ate? Hindi, wala pa. Baka wala pa ako, wala pa. Hindi, ibig sabihin ko nandito na, nakauwi na. Wala pa ako. Hindi, ibig sabihin ko, di ba galing sila sa bakasyon? Yun ang ibig sabihin, nakauwi na sila dito. Kahapon po. O ano nangyari sa ano? Wala pa rin ba nag-ayos ng kuryente? Busy pa ako yung matanda yata. Ay, sabi, busy daw. Itong anak mo, kamusta?
Anak ko. Awan ng Diyos, wala namang sakit. Wala naman po. Oh, buti naman kung wala kang sakit eh. Subukan mo umiyak. Walang Sige. po sila. Ha? Bakit? Po, anak po kuya Aris. Ano nangyari? Tamlay. Bakit? Gawa yata sa dugo. Anong dugo? Dugo daw ho. Inadyan ako yung bantay sa anak. Ay, hindi nagtrabaho si Kuya Aris ngayon? Bakit anong problema ba? Nakapundo ho yung anak ko. May sakit. May sakit? Ay, kay naman. Hindi na pwede mag-isa ko yung anak. Pag daw ho naglalakad, matutumba. Tutumba, bakit? May problema sa dugo daw? Pina-check up na ba nila? Napacheck up naman na? Opo. Kaya nalaman ho. Okay, napacheck up naman na pala. Kala ko hindi pa, di tulungan sana natin ang kapatid mo. Pero okay naman na. Sigurado, napacheck up na? Ngayon ho, nakapundo nga. At para naman nang sa ganun ay hindi sila masyadong namumroblema, patulungan natin. Gamot, may iniinom na gamot ang pamangkin mo. Meron naman. Mabuti naman kung ganun. Anong pinagkaabalahan nyo mag-ina? Ha? Anong pinagkakaabalahan nyo mag-ina? Unahan, nagpapatugtog ako, nakakainip. Naiinip ka na. Magtrabaho ka na. Para hindi ka naiinip. Gusto mo na ba magtrabaho? Ha? Ako na maalaga dyan. Ano, paig ka? Kami, paig na paig kami. Ano? Para makatrabaho ka na. O, iwan mo na sa amin yan. Ha? Pero pag iniwan mo sa akin, papapalitan ko ng apelyido yan. Hindi na Ramos yan. Ano? Ining, sama ka sa akin? Doon ka na, hindi ka naman naiyakin, di ba? Hindi ka naiiyak, di ba? Ano, gusto mo magtrabaho? Hindi ba pwede, ate ninyo, may alaga kang baboy. Bawa naman yung baboy mo. Kumusta yung pantal niya? Nawala, meron pa rin. Meron pa rin po. Pero nakapagpausok na kayo, hindi pa? Siya na? May mga nag-comment nga, akala ko nagjo-joke lang ako nung nakaraan. Sabi ko, lagyan mo ng kulambo. Totoo pala. Yung iba pala talaga nilalagyan nila ng kulambo. Oo. Para hindi lamukin. Kahit sa gabi siguro, yung ibig sabihin nila. Ang hayop ba pwede ding madinggi? Tingin mo natin niya. Alam pa. Ano ba ang baboy? Pwede din kaya madinggi yung Hindi ko ganyan? lang po alam. Baka naman po, bata. Kasi parang tao din yan, di ba? O magkasakit din, nakakatakot. Okay. Sa atin niya, nagpunta ako dito kasi nung nakaraan kasi, nagtatanong ka, paalis pa lang kami, nagtatanong ka na naman kung kailan kami babalik. O kaya, ilang araw na? Taklap. Kabisado. O at least 3 days, saka balik na agad tayo. Hindi na tayo inabot kagaya nung nakaraan na, nung nakaraan, ilan? 5 po. 5. At least ngayon, 3 araw pa lang, nandito na tayo, nakabalik na tayo kay ate niya. O ikakamustahin ko ang anak mong si Ninyo sa'yo. Sa'yo ko kakamustahin, kamusta na naman? Gusto ko magandang balita naman sana. Ano? Sabi ko, utusan ko yun. Nautusan naman ho konti. Kahit pa paano sumusunod naman Paano ka ba mag-utos na ngayon kay Ninyo? Nagtungga ho ng malitaro. Paano mo na ba siya utusan ngayon? Paano? Pag nakikisuyo ka, paano? Sabi ko po, utay pa suyo naman. Yung isang taro, pabuhat. Mahinahon ka naman magsalita sa kanya. Okay naman, sumusunod naman kuminsan. Hindi na kagaya dati kahit pa paano ngayon, kumikilos. E paano naman yung respeto niya sa'yo bilang anak? Kamusta? Ha? Yung respeto sa'yo ni Ninyo bilang isang nanay, kamusta na ngayon? Ganyan pa rin ho. Paanong ganun? Katulad kayo na, nagyan ho isang tiyahin ko nag-uwi. Oo. Sabi, tulungan daw ho kung mag-igib. Hindi, uuna daw laro muna. Oh, tapos ano sabi ni Ninyo? Iyon, tuwakas pa rin. Nagpunta daw simbahan nga ho. Kasi nagsimba. Tapos nag-uwi yun, natulog. Okay. So, pero ikaw, hindi ka naman niya sinasagot-sagot na. Hindi naman po. Yun ang maganda. At least hindi na si Ninyo kahit paano ngayon yung kagaya dati na sagot ng sagot sa nanay niya. Tapos kahit paano daw ngayon, nautos-utusan naman na yung bata. So lagi kong inihingi yung update kay Ninyo, kay ate Ninya. Kasi siya yung isa sa pinroblema natin, di ba? Yung bata. So siya yung isa sa inaayos natin sa pamilya ni ate Ninya. Si Ninyo talaga. O kaya, yan. O malapit na naman yung hearing. Next month,
August, di ba? Tama ba ako? August? Hindi po wala. August ang 21 yata ang susunod nating hearing. Handa ka na ba? Gusto mo ba niya pumunta tayo sa sa attorney mo ulit? Gusto mo ba? Puntahan natin ulit yung attorney mo. Umiinom ka ba ng gamot mo niya? Opo, wala na. Last na yung gabi. Kailan? Gabi lang. Kagabi, last na? Ala, hindi mo naman sa amin sinabi nung nakaraan. Pag ganun, kapag ka malapit na, mga 5 piraso na lang, sasabihin mo sa amin. Pag nabibilang ka, hindi pwedeng malaktawan yun. Ilang buwan ka nang umiinom, alam mo ba? Si ate ninyo naman, di na alam yung mga bagay-bagay sa niya. Alam mo yun, kung ilang buwan ka nang umiinom. Kasi di ba ang sabi ng doktor, 6 na buwan mo lang yun gagawin. O, kung sobro-sobro naman pamamay, 1 taong ka nang umiinom, labis-labis na. Pero sa tingin mo, kung ikatatanungin ko, okay ka na? Okay naman po. Hindi katulad natin, nakakagaya po yung jeep na kita ko. Kala ko nagabahan ho ako, parang nawala talaga Pero ngayon, hindi, kumbaga yung parang ate niya dati, na madalas lang nakatulala, malayo ang takbo ng isip. Ngayon, sa tingin mo sa sarili mo, okay ka na? Naiba na ho. Malayo na sa dati? Maganda. Good news yun. So, masaya kami ate niya. Ako din naman, tinatanong ko lang sa'yo, pero ako naman, nakikita ko naman na ikaw po ay malayo na sa dating ate niya na nakilala ko noon. Alam mo ba, binabalikan ko nga yung mga video natin. Nakita nga namin ni Commander kagabi, pinlay kami yung video natin. Sabi ni Commander, bagay daw sa iyo yung mataba ka. Yung nandiyan ka pa kala Ate Isel, natandaan mo? 'Di ba, nung pagkaalis mo doon, dito ka dumiretso. So, yung mga vlog natin dito pinanood namin. Tapos nakita nga namin na mas maganda pala si ate niya kapag ka mataba. Wala po kung hindi nanonood vlog. Bakit? Wala naman mapanood. Wala kang mapanooran. Kasi yung cellphone mo dekipad. Kahit sa mga kapatid mo, hindi ka nakikinood. Busy nga ako sa gamit. Kasi lagi nilang gamit ang cellphone. Alam mo, niya may ibabahagi ako sa iyo. Totoo na nangyari. Alam mo ba nung hindi kagabi, nung isang gabi, na panaginipan ko si papa mo. Gusto mong malaman yung napanaginipan ko? Nasa panaginip ko na si papa mo, kitang-kita ko talaga na nakakalabas siya ng bilangguan. Kitang-kita ko talaga sa panaginip ko na nakakalabas siya, si papa mo ay nakakalabas ng bilangguan. Tapos, alam mo yung itsura niya na hindi siya sa nakita ko, hindi na siya yung nakita natin na sobrang kalbong-kalbo dati, di ba? Medyo makapal-kapal lang konti yung buhok. Tapos medyo tumaba, medyo pumuti. Yun yung nakita ko sa panaginip ko. Tapos, alam mo yung nakita ko na, sabi ko, dun sa panaginip ko mismo sabi ko, parang imposible naman na mangyari yung ganun, na si Tatay Tony nasa labas. Kaya sabi ko, si Tatay Tony nakakalabas ng kulungan. Sabi ko, imposible na mangyari. Tapos yung kaba ko, iba. Tapos alam mo yung nakita ko lang siya doon, biglang nandito na kaagad. Yung, alam mo naman sa panaginip, ang gulo minsan. Di ba, tinin niya? Yung panaginip ko, nandito na kaagad, nakatayo siya dito. Tapos ako nandyan lang ako, nakatingin sa kanya. Yung kinakabahan ako, anong gagawin niya, ganun. Nakatayo dito si Tatay Tony, tapos nandun ako, nakikita ko siya, nakatingin sa inyo dito. Yun yung, tapos bigla ako nagising, ginising ako ni Commander. Alam mo yung kaba ko nung gumising ako. Sobrang yung talagang kabang-kaba ko. Kaya pagbangon ko, uminom kagad akong tubig. Sabi ko pa, posible kaya yun natin niya na mangyari na sa panaginip? Tingin mo. May mga napanaginipan ka na ba na nangyari? Meron? Kaya sabi ko, imposible naman. Kaya nung inisip ko, panaginip lang. Tsaka imposibleng mangyari na nasa loob ng bilanggo tapos makikita mo nasa labas. Napaka-imposible mangyari. So, panaginip lang. So, kayo, hindi ko alam, kayo mga manood, may mga na-experience ba kayo na ganyan na yung panaginip mo nangyari ganyan. Pero imposible naman. Sana naman na hindi naman. Kasi nakakatakot kapag ganun yung mangyayari. Diba, tinin niya?
Alright, so anong plano mong ate Ninya? May mga plano ka bang gawin sa buhay mo? May mga plano ka ba na gusto mong ibahagi sa amin? Wala ka bang naiisip na gusto mong gawin sa buhay mo? Sa ngayon, ano lang yung gusto mong gawin? Sa ngayon, na nandito ka, ano lang yung gusto mong gawin? Wala naman. Wala naman yata akong lakad. Hindi, alam ba, gusto mo lang dito sa bahay at mag-alaga mo ng mga bata. Yes, sama ng tingin sa akin ito. Pero hindi na naiyak ko pag pinipisil ko yung pisngi. Nagkain na ba kayo? Anong ulam? Yung po, pabili ko sa Ate Isel pang ulam. Anong ulam yun? Manok ko. Wow, sarap. Hindi ka mula nagakit. May tira pa kayo dyan. Hindi mo kami nakain. May tira pa kayo? Ha? May pera pa kayo? Nga po, nagamit ko na pong namili ko sa araw sa buong. Ganyan. Anong pinamili mo? Baon ng bata. Tapos, Kasi maglulunis naman bukas. Nakapasok nga ako sa ninyo yung isang araw. Naghatid ho yung pinsan ko. anong araw ba kami dito pumunta? Anong araw yun? May pasok ba ang bata nun? Nung pumunta tayo dito? Ha? Huwebes? Biyernes, Sabado. Okay, kasi linggo ngayon, tama. Huwebes, okay. May pasok sila nung pumunta kami dito, ano? Bakit? Update. Oo nga pala kasi nadat na natin si Ninyo nun dito eh. Nakausap ko pa nga eh. Ha? Hindi tayo walang service. Yung ba yun? Yung wala siyang service? Okay. So ate Ninya, alam mo naman, hindi naman ako madalas nag-check ng bahay niyo, di ba? Hindi ko naman kasi ugali yun na palagi na lang i-check yung tahanan nyo. Pero ngayon, okay lang ba kung papasok ako sa loob ng bahay nyo at i-check ko? Okay lang? Okay, tara. Check natin guys para makita natin. Alam natin kung may mga problema ba dito o wala. Yung electric fan niya na ikabit, hindi pa? Hindi pa? Grabe ninyo, yan parang ng suot mo. Nanggaling na ako dito, yan parang ng suot mo. Ay, grabe naman to si Ninyo. Halika. Ba't hindi ka nagpapalit ng damit? Ha? Ba't di ka nagpapalit ng damit? Ang dami mo. Nasaan ang mga damit mo? Nasaan yung iba mo mga damit? Halika nga, tingnan mo nga, pakita mo nga sa akin. Tingnan nga natin. Paano nakabilad? Hindi ka naman nagpapalit ng damit. Paano nalalabhan? Hindi ka naman nagpapalit. Saan? Wala ka naman damit dyan eh. Bakit gada pupunta ako dito ganyan yung suit mo? Wala ka na bang planong tapon na nga natin yan. Tapon na nga natin yung damit mo na yan. Ang dami-dami mo namang damit. Ang dami nilang damit sa package. O ito palang kwarto mo, hindi ka na pala makakahiga dito. Nilagay nyo na lahat dito ng ano. Saan galing yung higaan na yan? Ninyo? Saan galing yung katre na yan? Ano pa? Yung katre? Nung po sa Lola Hide. Binigay sa inyo? Bakit? Binigay po Gawa nang dito ka nga natutulog. Dahil dito ka natutulog. Okay, kung ikakabit natin yung electric fan, hindi ka rin makakapagsaksak, ano? Hindi ka rin makakapagsaksak kahit ikabit natin yung electric fan. Hello po. Grabe ka naman ninyo. Magpalit-palit ka naman ng damit mo. Sana naman sa susunod na balik ko dito, hindi na yan ang suot mo. Kaya naman ka naman. Grabe pating dami yung langaw, oh.
Sa maraming beses ko na nagpasok dito sa bahay nyo ninyo, isang beses ko lang yata ito napuri. Na malinis, na walang gantong... Tingnan nyo naman kasi kung gaano karaming langaw. O baka dahil may babuyan dito. Ha? Sa bagay, kasi nandun yung baboy eh. Lahat po ba dito malangaw? Ng bahay? Ewan ko lang. Kasi may kahapon na ako. Pero dyan po sa pinanggalingan nyo, marami ba langaw ngayon? Ha? Madami din? Opo, doon sa aking pinuntahan dati ang dami. Doon sa isang kapatid. Hindi po ngayon. Ay, doon naman kina Kuya Pino. Wala akong masyadong langaw. Doon ako nakatira eh. Yun nga po sasabi ko, sobrang dami po kasing langaw dito sa loob nila. Kasi hindi naglilinis si ninyo. Nasa buko ko yan kanina. Kaya nga po eh. Tsaka po, gada pupunta po ako dito, eh yung suot niyang damit. Iwan ba ho yan na? Hindi ko nakita. Nandun sa tindahan. Doon sa katapat ng church. Ibig sabihin, hindi naman nagsisimba. Nagtatambay lang. Opo, hindi ko po nakita yan sa church kanina. Ninyo, halika ninyo. Bakit hindi dahilan mo yung simbahan para makatakas ka lang sa gawain dito sa bahay niyo? Isang beses pa lang po yun. Anong isang beses? Ngayon lang? Mhm. Hindi. Ibig sabihin ko, may gawain ka dito kanina, inutusan ka doon ni mama mo, tumakbo ka doon dahil sa'yo mo magsisimba ka. Ngayon, nandun ka sa simbahan, hindi ka doon nakita ni Nanay Delia, nandun ka lang sa tindahan nakatambay. Anong silbi ng pagpunta mo doon? Tinatakasan mo lang yung trabaho dito eh. Oo. Pinauwi ka doon ni Nanay Delia kasi nakatambay ka lang din naman daw kanina sa simbahan, di ka naman talaga nagsisimba. Kaya pinauwi ka na lang daw dito ni Nanay Delia at tulungan ka dito. Kinaman ka naman ninyo. Kaganda-ganda lang ng pagbisita ko dito noong nakaraan eh. Magagandang comments pa yung nabasa sa inyo ng mga manonood. Ay nabigyan ng comments sa inyo kasi nga nakitang masaya kayo. Tapos ngayon ganyan na naman. Ano yan, sa isang buwan natin, isang beses nyo bibigyan ang mga manonood natin at kami ng magandang nangyayari sa inyo dito, tapos the rest na ng isang buwan puro ganyan na. Tinatakasan mo lang yung trabaho mo dito. Kung ganun, dinadahilan mo pa yung simbahan. Bakit nag-aano ka sa tindahan kanina? Ang ginagawa mo? Doon po. Nakaupo lang po. May kasama ka ba? Sino? Pinsan ko po. Ngayon mo lang yung ginawa. Sigurado ka? Tatanong ko kay Ate Lindy. Sigurado? Paano pag napatunayan kong hindi? Palagi mong ginagawa. Sige, tatanong ko kay Ate Lindy ha. Kung palagi mong ginagawin ganyan. Kasi guys, wala ring sense yung pagsama-sama niya kay Ate Lindy papunta sa simbahan kung nagtatambay lang din naman pala doon sa labas. Anong silbi nun? Anong natutunan mo? Anong natutunan mo sa binahagi sa church na sinisimbahan mo kung nandun ka lang din naman? Kaya hindi talaga magbabago. May chance sana eh. Malaki yung posibilidad na mabago siya kung nakikinig siya sa loob ng simbahan talaga. Sa simbahan ni Ate Lindy. Pero kung ganyan, dinadahilan lang yata para maiwanan yung trabaho dito ni mama niya at doon siya makapagtambay. Nonsense. So sa mga hindi nakakaalam, si Nanay Delia po ay tita ni Ate Ninya. Tama po ako? Si Nanay Delia po ay tita ni Ate Ninya. So nagkataon noon kaya nakilala namin si Nanay Minerva dahil kay Nanay Delia. Sinabi niya kay Ate Lindy na baka pwede daw naming puntahan si Nanay Minerva. Kaya yan po, sa mga hindi ko pa yung napaliwanag eh. So ngayon, alam nyo na si Nanay Delia po ay tita na buo ni Ate Ninya. Ano masabi mo? Ganyan lang pala ginagawa ng anak mo? Ano po, kaya na ho, nagalit nga ako yan. Umalis nga daw ho yan bigla. Nagpapaigib nga ho ako ito, waka. Pag ganyan, nakakatamad talaga. Siya nag-iigib po. Ay, sino nyo lalo na magtapos? Nago ninyo. Hindi mag-igib. At ang ino nila nag-igib.
Marina eh. Mamaya umalis ulit. Hindi na, nagigil. Pumunta lang dito para lang kunwari sinunod niya kayo na nag-uwi. Tapos umalis. Umalis na naman. Hindi na yata magbabago yung anak mo ate niya. Sabi ko po ako, Akala ko pa naman okay na nung nakaraan. Akala ko okay na kayo. katabi ng baon na sa linggo para kung madala. Talo pa nga yung dalawang magkapatid. Eh, ini nagagatas, yung dalawa hindi. Kaya pa isang Sir Marcos. Kaya nagkakatas. Nagpopo. Nag-juju. Dapat yung dalawang maliit na nagagatas. Ayaw daw niya ng kape. Sino ang nagagatas? Si ninyo? Sininyo po. Mihingi po yung isa ayaw kong bigyan. Humihingi yung isang mong anak na babae sa kanya ng gatas, ayaw niyang bigyan. Mhm. Dahil lang sabi ni ninyo, hindi siya uminom ng kape. Kaya sabi ko din ninyo, dati nga wala tayo eh. Ngayon ka pa nagkarte. Pero dati nagkakapian. Ha? Nagkakapian din sa inyo. Hindi ho. Talagang ayaw talaga uminom. Marte talaga ho yan. Gay, Paano lalaba kayo? akala ko ate ninyo okay na siya. Itong pagbisita ko sa inyo nung huli. Ha? Ay, masaya naman kayo. Ewan ko hindi yan. Parang Pabago-bago. Pabago-bago ho eh. Parang yung nagbabagong anyo. Baka dating aswang yan. Baka dating aswang yan sa ninyo. Hindi, pero biro guys. Pero joke, lahat naman sinusubukan natin. Dati, ang payo ko kay ate niya, lapatan mo ng pamalo. Baka sakaling matakot sa'yo, magkaroon ng respeto. So ginawa niya, walang nangyari. So sabi ko baguhin natin. I-reverse psychology natin. Papalo ko, tatakbo pa sa akin. Sabi ko, i-reverse psychology natin. Utuin mo yung anak mo. Pakitaan mo ng mahinahon na pagsasalita. Sabihan mo kapag ka nagbago, bibilan mo ng ganito, ganyan, once may pera kayo. Sinubukan niya, akala ko okay na. Akala ko umepekto nung nakaraan. Siguro umepekto naman, pero siguro sadyang pabago-bago. Ngayon ganyan na naman daw. Nagagalit nga si Nanay Delia daw kanina kasi tinatakasan niya lang tong nanay niya na nagtatrabaho dito sa bahay nila. Ang hirap din kasi guys, si ate niya nag-aalaga dito sa bunso. Tapos kikilos dito sa bahay. Walang maaasahan na magtingin-tingin mo lang dito para magawa sana ni ate. Kung ayaw niya sanang kumilo sa bahay, matingnan-tingnan niya man lang itong kapatid niya at si ate niya yung kikilos dito. Pero wala eh, si ate niya na yung mag-aasikaso nito, siya pa yung gagawa dito sa bahay. Ang hirap nga naman. Kaya pala ganito kalangaw. Kasi ito, wala na tayong magagawa. Nasanay na po ang bata na ito na na laging madalas karga. Paano nga naman makakagawa yung nanay sa loob ng bahay ng lahat ng gawain kung yung mismong maaasahan mo sana sa araw ng Sabado at Linggo, nilalayasan ka pa? Tatanong ko talaga kay Ate Linden kung ganyan po ang ginagawa niya sa simbahan. Kasi kung ganyan lang din po, wag na lang nilang isama. Patulungin na lang dito sa nanay niya. Sabi nga diyan, wag na daw isama. Bakit? Sino nagsabi? Ulit naman yan. Hindi yan kakahuli yan. Sinabihan si ninyo na wag nang isama. Simbaho doon sa sakyan. Langin nakabitin sa motor. Pero nagsisimba ba siya? Sumasama ba siya sa loob ng simbahan o nasa labas lang? Labas lang talaga, naglalaro. Yan din ang sinasabi nila? Tingnan nyo, hindi na pala natin kailangan Si itanong. Leia ko. Talagang Isipin nyo nga naman, sabi ni Ate Lindy, pinagpipray daw yan si ninyo. Pag sinabihan daw yan na ipagpipray, tumatakbo. Ayaw daw niya. Talagang nasa maling kakampi ata si ninyo ah. Lahat na natin sinusubukan dito guys, pero walang epekto. sabi ko nga diyan, pag ninyo dumating hearing, nagkailangan ka sa iyo. Talaga, yung sumo dapat ayusin mo. Kasi hindi nagbibiro ang sa hearing. Kasi alam mo kasi lahat sa'yo gagaling. Kasi nakikita Pero mo. nasa nakikita ko sa anak mo, Ate niya, mas mahirap yata ang pagkatiwalaan natin to. Di ba?
mas mainam na lang siguro sa ngayon na ayusin natin itong mga nagiging problema sa hearing mo, no? Tayo mismo yung kumilos na ikaw mismo ang magtatanggol sa sarili mo, ha? Hindi ang... Pupunta tayo dun. Opo, pupunta po tayo. Basta ano lang, hanap lang tayo ng magandang tiyempo, ha? Kakaiyak tong bata na to. Alam nyo guys, ang kinakatakot ko bukod pa kasi dyan, yung si ate niya ay babalik na naman sa depression dahil lang sa ginagawa ng anak niya. Ayun lang yung kinakatakot ko. Narinig ko sa nanonood yung balita-balita diyan. Tama nga ako yung nanonood. Sayang lamang daw aral diyan sa batang. Paral-paral. Ganyan rin naman ang ugali. Mabait pa ko si Lea eh. Kagaya isang araw. Bantay mo si Lea ha. Ako yung magbabayad ng din sa lula. Sabi naman Lea sa kanya, kuya, huwag mo ko papaiyakin. Kuha ko na ho rin maliit. Tayo na. Sasama ko na lang kayo. Kahit bit-bit ko na ho rin isa. Tinan mo, mismong siya natatakot na sa kuya niya. O nagsasabi na yung batang babae ng ganun, kuya, huwag mo akong paiiyakin. Kaya sinama mo na lang. Kailan kaya matatapos tong problema natin niya sa anak mo? Tingin mo may magagawa pa kaya tayo? Ako. Ako nga akong magulang, wala akong magawa diyan. Alam nyo guys, yung mga comment nyo kasi tama naman sana yung mga comment po ninyo na kagaya ng sabi nyo, dali natin sa Boys Town. Guys, paulit-ulit na po namin sinasabi, sinubukan na po yan ilakad sa Boys Town. Hindi nga daw po tatanggapin doon dahil wala pang nagagawang hindi kumbaga malala yung bata. Kailangan daw muna may magawang malala yung bata bago tanggapin sa Boys Town. So, yung sa mother naman guys, sinubukan na natin dati, 'di ba? Last year na dadalhin doon, kaso nga lang nagbago yung isip natin, nakiusap sa atin na wag muna at baka magbago. Kaya yun guys, sa totoo lang di ko alam kung may magagawa pa ba tayo o wala na sa bata na to. Siguro tama nang bigyan na lang natin ng pagkakataon na makapag-aral. Tapos natin niya kailangan mong masanay na wala kang ibang aasahan dito maliban kay Lea. Kailangan mo sanayin yung sarili mo, ha? Huwag mo nang isipin na may aasahan kang ninyo dito. Kaya nga kung sabi ko din, paalala ko, ikaw ninyo ha, isipin mo, wala na rin akong ina, baka gusto mo, maranasan mo rin walang ina. Pag dumating ng araw, baka ikaw iwanan namin. Mag-isa ka din sa bahay. Alam nyo guys, nakikita ko sinusubukan naman ni ate niya maging good good mother kay ninyo. Nakita ko yun itong mga nakarang araw, kung paano niya dawin niya kausapin yung bata, mahinahon. Basta kita ko yung closeness nila, nakita nyo naman, saksi tayong lahat ng nakaraang vlog, di ba? Na ang okay nila. Kasi nga lang talaga dumadating yung time na nagkakaganyan yung bata. Di ko alam kung part pa ito ng pinagdadaanan niya sa buhay o sadyang naging nakasanayan na ng bata yung ganitong pag-uugali. No? So marami nagsasabi, kahit naman tayo, ayaw naman nating sukuan yung bata. Hindi naman tayo, di sana matagal na natin sinukuan yan. Nakita nyo naman po hanggang ngayon, sinusubukan pa natin na maging maayos siya. O, yung sumuko na nga dapat tayo na siya ay nakagawa ng mali sa school. So kung na dapat tayo na wag nang pag-aralin. Pero andito pa din naman tayo. Sinusubukan pa din natin. Kasi nga, naniniwala tayong lahat na si Ninyo ay biktima lang ng tatay niya kaya nagkaganyan. Pero sa part na ito, nakikita ko po na dapat sa atin niya ay masanay na walang aasahang ninyo dito sa loob ng tahanan nila. Na talagang sanayin mo yung sarili mo kung paano mo diskartehan ang pag-aalaga at paglilinis dito sa bahay nyo, sa gawaing bahay. At niya, no? Masahan ko ba yon? Diskartehan mo po, ha? Sa akin po yung tatangon na ako yung problema sa akin. Kahit nga ako gabi, tutok ko gawa. Ganito na lang ate niya. Kapag tanghali, patulugin mo ang anak mo. Ha? Tapos dun ka naman kumilos. Okay ba yun?
kumilos ka ng gawaing bahay, ha? Pag natulog ito. Okay ba yon? Opo. O yun na lang gawin mo diskarte kasi nakikita ko na wala kang aasahang ninyo maging Sabado at Linggo man na dapat katulong mo siya eh. Wag na lang, ha? Kung tumulong man siya, di salamat, di ba? Kung hindi, ayos lang, sanay na ako. Ganun na lang, ha? Kasi kahit akong magulang nito, ganun gagawin ko. Isipin ko na lang na walang ninyo dito. Basta't gagawin ko yung pagiging magulang ko sa inyo, ipaghahain ko kayo, pakakainin ko kayo, paghahanda ko kayo ng gamit sa school, pero yung gawain bahay, isipin ko na lang na wala akong makakatulong, kundi sarili ko lang. Yun na lang. Okay, sige Ate Ninya, bibigyan kita ng allowance sa mga bata. 3 days ago nung nagbigay tayo kay Ate Ninya ng allowance sa 2,000. So magbibigay ulit tayo ngayon. Ah. Sige, wala ka naman. Bibigay na rin po kami yung ano. Dati hindi ko nag-aabot. Okay. Dahil daw sa sakyan. Okay. Ang 2 linggo pala ho 600. Ang dalawa kasi 300 ang isang linggo. Mm. Kailan ba dapat magbabayad? Ha? Kailan ba dapat? Ano ho araw? Basta ho meron ho pambigay. Huwag mo nang galawin dyan, ako na magbibigay, ha? Gamitin mo sa pangkayot allowance ng bata, ha? Kasi every, naman, pupunta tayo, hindi naman, nung nakaraan lang tayo, umabot na naman ng 5 araw na hindi dito nakapunta. Gawa nga din ng sobrang dami naming, mga agenda na pang pamilya, ganyan. Paalala ko lang naman po, pag nagbayad ng kuryente, mag-aabot rin ho konti sa kuya. Oo, kasi doon ka nakasaksak. Ako nagsasaksak. At manood. Sana maayos na ito, Ate Ninya. Wala wala akong libangan TV. Busy ba yung talaga yung gumagawa? Pa, Busy pa daw talaga? busy yata po. Nagyan ang kuya nakapundo. Gising naman ho. Pwede natin kausapin si Kuya Aris? Pwede natin kausapin? Tara, sumama ko. Tara guys. Wala ba akong naiwan dyan? Usapan natin si Kuya Aris. Kawawa naman sila dito. Para sa ninyo din ay makalipat na doon sa kabilang kwarto. May electric fan nga. Wala naman pagsasaksakan. Di nakikikwarto din ka natin niya. Kuya Aris? Saan nandito? Kuya. Kuya. Baka namamahinga. Kuya. Hindi ako nagbabantay sa doon sa isa. Kuya Ares. Kuya Ares. Baka naman natutulog. Baka maabala natin. Meron po sa isang kakto. Kuya Aris? Kuya Aris? Kuya. Wala yung ano. Bukas naman yata yung pinto eh. Kailangan nga lang oh. Baka lumabas sila kuya mo. Hindi po. Namamasok ka na ng bahay. Kuya. Kuya. Baka tulog. Nabala na. Naabala na si ano. Sabi ka na. Grabing taba ni Ate Isil dyan oh. Bantay mo sa anak. Katabi. Kuya. Anong nangyari sa anak mo? Napacheck up niya na? Ano, okay naman daw? May gamot na? May gamot naman na pala. Alin dyan? Yung bunso yung panganay? Yung bunso. Kaya Aris, tatanong ko lang sana paano kaya yung gagawa ng ano ni Ate Ninya? Busy ba sa ngayon? Yung gagawa? Kailan kaya siya pwedeng ano? Titignan ko lang bukas kung nakatawasin. Sa kurente. Oo. Ngayon na din baka Saan kaya posibleng problema niyan, Kuya Aris? wala hindi yung nagana saksakan eh. Ito nga siya na ito. Tingin mo sa ano yan? Sa loob? Sa wiring sa loob? O itong live wire sa labas? Sa loob yan, nagana naman na ilaw. Okay. Saksakan lang talaga. Kaya dito nakikisaksak namin sa ano.
Okay po. Sige po Kuya Aris, tapos sabihin niyo po ako kung magkano po yung babayaran. Ha? Para magkaroon na din sila, para po hindi sila nakikisaksak lang dito sa inyo. Sige po Kuya Aris, nabala ka, pasensya na. Hindi. Ha? May trabaho ka pa? Meron. Ay, meron pa. Hindi mo pa pwedeng masaglit yung ano, pag di ka na busy ha? Sige Kuya Aris, salamat, pasensya na. Sige po. Kaya, Oh, sige, atin niya. Busy daw, hindi daw gumagawa sadya pag linggo. Pero bukas tatanungin daw ni Kuya Aris kung makakagawa. Sa loob daw yan, yung problema. So, sige. Yun si Kuya Aris makipag-usap para ano. Kasama ko na lahat ng kuya mo pag may trabaho. Magkasama sila? Maganda. Kasi kung nag-shata Kuya Mike, Na? Kuya Ares, pwede, Kung pwede siyang isama. Maganda din. Mabait nga si Kuya Aris mo kasi lagi din siyang kinukuha si Kuya Mark. Every time na may ano siya, may gawa. O kinukuha si Kuya Mark para may trabaho din. Di ba? O sige na. Paano? Pupunta na muna kami. Opa, Ha? opa. Ining, punta na kami. Ingatan mo anak mo ha. Hindi magkasakit. Titingnan natin ninong din sila. Tara. At salamat din kay kay Kuya Aris kasi mabait sila kay Ate Ninya. Tinan nyo na nalaman nilang hindi gumagana mga saksakan, pinakonek agad nila dun sa kanila. Pinatap agad nila, pinasaksak. Yun, sana maayos na para wala kasi libangan sa Ate Ninya kundi manood nung sinusubaybayan daw niya. Kapag ka di niya napanood, kaya nadadat na natin, nakaburyong dun sa baka kahit pa paano dun siya nagiging masaya. Nasa process pa kasi ito guys ng healing. Kaya bigyan natin siya ng chance na kung saan siya magiging masaya, ganun. Then si Ninyo naman guys, hindi pa rin natin susukuan yung bata na yan. Yun nga lang, hindi natin minsan mapipigilan na pagsabihan. Pasensya na kayo sa part na yun kasi ganun talaga eh. Kung concern ka sa isang tao, pagsasabihan mo. Kung wala ka naman pakialam, hindi mo kailangan pagsabihan kasi wala kang pakialam di ba? So tayo, may pakialam tayo sa bata kaya pinagsasabihan natin. Yun lang po yun. Okay. So maraming salamat sa pagsama niyo muli at punta pa kami ng San Pablo. Bisitahin natin iba natin mga beneficiaries doon. So God bless sa lahat. Ingat po kayo.